Iba na ang pag-upload ng video sa YouTube ngayong taon. Hindi pwedeng hindi mo to gagawin. So welcome sa Rod TV. Para lang po alam nyo, iba na nga po ang upload style ngayong taon kung i-compare nyo sa mga nakaraang taon. Hindi pwedeng wala kang babaguhin dito. Kaya naman sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang pag-upload ng video sa YouTube ngayong taon. So before we proceed, big shoutout muna kay Alalay ni Joboy TV. Maraming salamat po boss sa super thanks na pinadala nyo. So syempre mag-open tayo ng YouTube. Ayan, kailangan naka-login dyan yung main channel mo. Dito sa Create, Upload Video, syempre. Alam nyo na yan, yung Select Files. Para lang sure at para lang safe kapag mag-upload kayo ng long form videos katulad nitong pinapanood nyo, kailangan lagpas 3 minutes yung haba. Dapat naka 16:9 aspect ratio, yung naka-landscape at naka MP4 na video file. Kung YouTube Shorts naman i-upload nyo, kailangan 3 minutes pababa yung haba nito. Kailangan rin po naka-vertical yung video or naka-square yung aspect ratio para ma-consider dito as YouTube Shorts. So sa video na to, ginawa po natin example yung pag-upload ko po sa video ko na may title na 5 bagay na ayaw ng YouTube algorithm. Pwede nyong panoorin yan mamaya pagkatapos ng video na to. And ilalagay ko lang rin siya dito sa taas. So kung mapapansin nyo nga po dito, nag-rename na nga po tayo ng file name or binago ko na po mismo yung pangalan ng video file pagkatapos ko ma-export sa editing software ko. Wala naman sinabi sa YouTube na kapag ganito yung ginawa nyo, makakatulong siya para ma-recommend yung video nyo. Mas maganda lang rin na gawin nyo siya para mas organized siya tignan. Siyempre, title ang pinakauna, lagyan natin ang pinaka-intriguing title. Siyempre, dapat related to sa video mo. Yung madaling maintindihan, madaling mabasa, kasi pinaka-crucial talaga to. So, kailangan ayusin nyo yung paggawa nyo ng title. Bago tayo magpatuloy, kung sakaling hindi ka pa nakaka-like sa video na to, mag-like ka na rin at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Sa description naman, syempre maglagay ka lang dyan ng mga detalye na pwedeng mangyari sa video mo or kung anong may expect ng tao sa video mo. Hindi ito sobrang importante katulad ng title pero magandang malagyan mo pa rin. So kung mapapansin nyo, naka-default na nga po yung ibang ko dito, details sa description. Nandito na yung collaboration email natin at yung mga vlogging setup na ginamit ko sa video na ito. Naglalagay nga rin po pala ako ng 3 hashtags every upload ko. Yung unang hashtag yung pangalan ng channel name ko. Yan yung 2 hashtag tungkol ito sa word or keywords na related sa pinaka-topic. Ganon yung ginagawa ko ngayon. I mean, dati pa naman. Sa products naman, pwede kang mag-tag ng mga products na ginamit mo sa video mo. At the same time, pwede mo rin siya gawin para ma-promote mo or ma-recommend mo sa mga audience mo. Siyempre, kung creator ka, pwede kang mag-earn ng commission every time na may magpo-purchase gamit yung link mo. May video nga rin po pala ako kung paano maglagay ng products ng tama. Pwede nyo panoorin yon mamaya. And lalabas rin yun dito sa taas. Sa thumbnail naman tayo. Upload file, syempre kung may custom thumbnail ka nang nagawa. Tapos itong auto-generated, pipili lang po sa YouTube ng 3 random scenario sa video mo. And ayun, ganun lang siya. A/B testing, syempre dito mo pwedeng ipag-compare yung 2 thumbnails na ginawa mo para i-check kung alin nga ba yung may mas mataas na click-through rate na thumbnail. May video rin ako about sa thumbnail A/B testing. If interested kayo, link ko na lang rin po sa description. Ewan ko, sasabi ko na, labas na naman yan dito. Ang dami ko nang pinopromote na video na lumalabas. Sa playlist naman, pumili ka lang kung saan papasok itong video na to. Kung wala naman, okay lang. Kung gusto mo gumawa, pwede ka rin po gumawa. Pero kasi itong video na to ay papasok sa Rod TV Tips and Advice. So audience naman, dapat naka-not made for kids para po hindi po ma-disable yung comment section natin. Kasi kapag naka-yes yan, naka-disable po yung comment section sa video mo. Sa mga baguhan at nalilito pa rin dyan, kung sakaling yung video nyo ay wholesome naman or pwede sa kahit anong edad, iset nyo pa rin to as no ng not made for kids. Lalo na kung yung video nyo naman ay hindi ginawa specifically para sa mga bata. Sa age restriction po, ayan, naka-no lang rin po ako dyan. Dahil pwede naman sa 18 below yung mga video na ginagawa ko. Pero syempre, kung sakaling yung content mo ay adult, no, pang-adult yung mga content mo, dapat mag-restrict ka po dito. Sa paid promotion naman, hindi ko na yung chinek kasi wala naman akong pinopromote na something or third party, no, sa video na ito. Sa brands naman, ayan, kung sakaling may mga brand partner ka sa video na ginawa mo,
pwede mo silang i-link dito or i-search yung YouTube channel nila, no? Pero kung wala naman, leave it blank na lang. Para may idea kayo, mag-search ako dito ng mga random brands katulad ng Coca-Cola, 7 Rhymes, ayan, and Milo, diba? Nakikita nyo, may mga channels na sinasuggest. Sa AI use naman tayo, mag-yes ka po dyan kung sakaling sa video na ginawa mo, nag-generate ka ng tao using AI na sabihin or gawin ng isang bagay na hindi niya naman talaga ginawa. Kahit pa na pang jokes lang yung gagawin mo. Mag-yes ka nga rin po dito kung sakali nag-generate ka po ng something sa AI para magpakita ng isang lugar na may ganitong nangyari. For example, yung lugar ng Pilipinas, no? Tapos pinabagsakan mo ng meteorite, something na gano'n. Basta, yung mga something na mukhang realistic. Ayan. And speaking of realistic, pati po pag-generate ng mga photorealistic o yung mga makatotohanang picture gamit ng AI. Kailangan mag-yes po kayo dito. Sa akin kasi sa video ko na to, meron akong mga ginawang b-roll sa bandang unahan lang ng video ko na mga AI generated. So, para sa akin, mag-yes na lang tayo dito para i-disclose kay YouTube na gumamit ako ng AI sa video na ito. Pero most of my videos, hindi naman ako naka-yes dyan, naka-no ako palagi kasi wala naman ako halos ginagamit na AI. Depende na lang. Pero yun nga, kung isipin nyo or tatanungin nyo, wala po yung connection sa pag-recommend ng videos nyo or pag-grow nyo or pag-monetize nyo. So, hindi dapat kayo mabahala kung magdi-disclose kayo or hindi. Gusto lang ni YouTube na mag-declare ka sa video mo na gumamit ka ng AI kung sakali for transparency lang. Dito naman tayo sa collaboration. Siyempre, kung sakali nakipag-collab ka rin sa isang YouTuber, no, sa video mo, ayan, pwede mo rin siyang itag dito. Parang i-mention mo siya na kasama mo siya sa video na ito. For example, kasama natin kunyari si Kong TV sa video na to. I-search ko lang po yung Kong TV, tas yan, ilalagay ko siya dito. At pwede ko nga pong i-allow yung analytics viewing para pwede niya rin makita yung analytics sa video ko na ito. Dito naman sa automatic chapters, leave it nang naka-check na lang. Wala namang special dyan. Ganun din po sa featured places. Ayan, i-check nyo lang rin yan. May automatic concepts dito na nasa experimental stage pa lang. So, leave it nang naka-check lang. If may any further information na lalabas, pwede natin i-content yan sa mga darating na araw. Sa tags naman, ngayon, hindi na siya masyado importante. Bakit? Nakalagay kasi dito na minimal role na lang ang nagagawa niya. So, nasa iyo pa rin yan if maglalagay ka or hindi. Kasi kung ako tatanungin nyo, palagi pa rin ako naglalagay ng mga tags sa videos ko. Para sa akin kasi naniniwala pa rin ako na nakakatulong pa rin yun para mag-rank yung video natin sa YouTube search para sa mga YouTubers na gumagawa ng content patungkol sa YouTube ng Tagalog. So, optional to ngayong taon. Pwedeng maglagay ka, pwedeng hindi rin naman. Siyempre sa language, Filipino. Sa caption certification, none lang rin po. Sa recording date at location, iset mo lang kung anong date mo to ipapublic yung video mo na to. Pwede mo rin lagyan ng video location kung sakaling gusto nyong ipakita sa audience mo. Sa license and distribution, palagi nyong piliin yung standard YouTube license para may rights kayo sa mga videos nyo. Hindi pwedeng manakaw ng iba, hindi pwede basta gamitin ng iba. Kumbaga, pwede nyo silang i-copyright at mas may rights kayo para protektahan ang video nyo na original. I-check nyo lang rin po yung allow embedding kung sakaling pares ko kayo na napayag naman na gamitin yung mga videos nyo sa ibang website, no, para magkaroon ng mini video player. Tapos kapag click nila yung video, pwede silang ma-direct or ma-link mismo sa YouTube channel nyo. Sa shorts remixing, naka-allow video and audio ako dito. Kasi open lang rin naman ako sa iba na gamit nila yung short na ginawa ko. Category, not that important ngayong taon, pero yung sa akin kasi palagi lang naka-entertainment, pero para na rin sure pumili kayo ng category na malapit sa content na ginagawa niyo. Comments and ratings, syempre i-on mo lang yan. Tapos i-basic mo lang dun sa moderation para chill lang yung comment section mo. Pero kung sakaling medyo sensitive ka sa mga comments na nababasa mo, pwede mo tong i-strict. Check mo lang tong show how many viewers like this video para mas maganda. Sa giving, add fundraiser. If meron, lagay nyo. If wala naman, leave it blank. Madalas lang naman ito sa mga charity channel. Tapos na tayo sa details station. Next station na tayo, doon na tayo sa monetization tab. Siyempre, kung sakaling monetize ka naman, makikita mo tong section na to. Kailangan mo lang gawin, i-on mo lang po ito. Meron din pala ditong review mid-roll placement. In case na ang video nyo ay more than 8 minutes, pwede kayo mag-manual placing ng mga ads na lalabas sa gitna ng videos nyo. Ang strategy ko kasi sa paglagay ng mid-roll ads, kapag nasabi ko na, kunyari, yung point A ko, doon ko nilalagay yung mid-roll ko, tapos proceed na tayo sa point B. Alam mo yun, para hindi mainis yung audience natin na nabibitin sa kung ano yung sinasabi ko kasi biglang may ads na lalabas. So, magandang matapos mo muna yung unang mong punto,
tsaka mo lagyan ng mid-roll ads. Pag okay na tayo dyan, next station na tayo, dito tayo sa ad suitability section. Scroll all the way down lang at i-check mo itong none of the above. Ako kasi confident na wala, kaya yun, sinecheck ko agad. Kapag na-next mo agad yan, hindi ka makakapag-proceed kasi kailangan mo munang mag-submit ng rating. So, kailangan mo munang pindutin sa submit rating. Para maging safe for ads palagi, pwede nyong basahin yung mga nilagay dito ni YouTube para makaiwas kayo sa mga violations sa future. At para maging aware tayo na baka may mga ginawa tayo sa video natin na hindi natin alam na violation pala. Dito naman tayo sa checks station. Pwede nyo gawin lahat ng nandito sa video nyo. Pwede rin naman yung iba lang. Sa tag products, meron akong green check kasi ibig sabihin nagawa ko na yan kanina. Sa ad end screen, mapapansin nyo wala kasi hindi pa ako nakakapaglagay. So maglalagay ako ng end screen ko. And mostly nilalagay ko dito yung dalawang previews ko na in-upload or yung dalawang latest video na in-upload ko. I-save nyo nga lang po at ayan, maglalabas na nga po yung green check. Sa ad quiz naman, ayan, medyo bago to. Pwede kayo magpa-recap or magpa-survey questionnaire sa mga audience mo kung sakaling may mga gusto ko pang itanong sa kanila. Ano kasi to kumbaga another form of engagement na rin. So maganda maglagay ka rin nito. Lagay nyo lang dito syempre yung tanong, tapos lagay mo rin yung mga choices ng audience mo. Pag okay na, pwede kang pumili kung saang part ng video mo ito lalabas. Makikita pala nila tong quiz na to sa bandang baba ng video mo, katabi ng description. Before mo i-save, make sure na final na ito kasi bawal mo na ito ma-edit ulit. May ad files dito, hindi pa to available as of now pero baka soon pwede na. So i-next mo na yan. Tapos dito sa check station, makikita nyo nga po dito na safe sa copyright at sa ad suitability yung video natin. Pero take note, hindi po porket naka-green check po yan parehas is forever na po yan naka-green check. Pwede po magbago yan kapag na-check po ng YouTube automated system kung sakaling may na-violate kayo na ginawa sa video nyo. So kung hindi ka honest sa pag-rate ng video mo, pwede kang magkaroon ng problema sa future. So next station na tayo dito sa visibility. Pwede mo i-public yung video mo kapag ready ka na. Pwede rin namang private lang muna kung gusto mo ikaw lang muna makakakita. Pwede rin naman yung unlisted tulad nung sa akin. Kung sino lang may hawak ng link, yun lang muna makakita. Ginagamit ko kasi ito kapag alam kong may kulang pa akong nilalagay sa description or hindi pa ready yung thumbnail ko. Basta may kulang pa sa pag-upload ko, ayan, naka-unlisted lang ako palagi. Pwede mo rin pong i-schedule yung video nyo. Depende sa kagustuhan yung araw. Pwede mo rin kasi ma-check yung best time ng pag-upload mo ng video sa analytics mo. Sa akin kasi every 6 to 7 p.m. ayan, maraming nanonood ng YouTube na subscribers ko. So doon ako nag-upload sa oras na yun. Minsan 6, 7, minsan 8 p.m. Kaya ako, i-schedule ko to ng 7 p.m. June 5. And ayan, na-schedule na natin. Meron na nga po itong video link kung makikita nyo. Pwede nyo yun i-copy para i-share sa audience mo or sa kakilala mo para ipa-review or ipa-preview yung video mo. Pag clinic ko pala yung upload ko, mapapansin nyo dito sa thumbnail, meron ditong Get Suggestion label. Ito yung Ask Studio. Dito nga po pwede kang bigyan ng AI automated ni YouTube ng mga thumbnail idea na best sa video mo. So dahil pinindot ko yung Get Suggestion, mag-generate po ito ng best thumbnail sa video ko. 'Di ba? Ang galing. Ang problema lang dito is medyo matagal ito mag-generate. Depende sa internet nyo at depende kung gaano ka-complicated yung content na ginagawa mo. Yung sa akin kasi inabot ng 3 minutes Medyo matagal din. Pero minsan syempre mag-expect kayo na hindi ito perfect. Minsan hindi maayos ang pag-generate ng AI ni YouTube. And ayan, meron na nga pong sinuggest si YouTube sa atin na thumbnail. Ayan, may information dito or explanation kung bakit yan yung napili ng thumbnail mo. Meron din sinabi dito na failed yung pag-generate ng second concept due to technical error. And ayun, lower your expectation kasi hindi nga perfect ito. And kung sakali na gusto mo yung thumbnail na ginawa sa'yo, pwede mong i-download na agad. Maganda naman yung sinuggest kasi HD siya, malinaw. Problema, hindi ko naman kamukha yung tao. Pwede nyo pang i-explore itong Ask Studio. Kayo na yung bahala dyan kasi bukod sa pag-generate ng thumbnail, ayan pa kayong pwedeng options na pwedeng itanong to help you improve yung channel mo. So ending, hindi ko pinili yung sinuggest ng YouTube at pinili ko na lang yung custom thumbnail ko kasi di ko trip After 24 hours ng pag-upload mo ng video mo, sa content section, yung revenue dito nakalagay still processing kasi kailangan pa daw ng at least 2 days para makita mo ang estimated revenue mo sa video mo na to. So double check my upload, nakita ko nga dito na meron na po talagang AI label yung video ko at dito nga po sa tabi ng description ko, nandito na yung quiz na ginawa ko.
Sa YouTube 2026, hindi sapat ang basta upload na lang. Kailangan marunong kang mag-adjust bilang creator. Ayusin mo yung pag-upload, ayusin mo yung strategy mo, at syempre pangatlo, iangat mo yung kalidad ng content. And kung sakaling umabot kayo sa part ng video ko, maraming salamat po. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.